Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Derp Lance, shout out kay Alegre Masmela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Elf Palace. Lumabas na si Daryl sa palasyo ng pamilyang Kin, habang nag-iisip ng pwede niya magawa sa araw na ito. Kailangan hindi ako magsayang ng oras habang nandito ako, kailangan makapaglinang ako ng maayos para ang aking spiritual ay mas lalong lumakas, ako'y maglalakad-lakad muna sa ngayon, at para makahanap ng lugar na maganda paglinangan ng aking kasanayan. Malaki-laki ang lugar na ito na nasasakupan ng mga elf. Naglakad si Daryl, hindi niya napansin na habang siya ay nagmuni-muni at nag-iisip, ang babaeng anak ni Master Ken ay nakatingin sa kanya, saan kaya pupunta ang bastos na iyon, alam ko may itinatago ito, at hindi nagsasabi ng totoo sa aking ama, sabi ni Lin sa kanyang sarili. Kailangan ko ito malaman, walang sino man ang pwede magtago ng sikreto sa akin, kaya gumanda ka bastos na lalaki. Sumunod si Lin kay Daryl ng palihim. Kabilang panig, bumaba na din si Dax sa butas na kinahulugan ni Chester. Brother Chester, tama ba ang ating desisyon na lumayo sa lugar na kung saan nandun ang spiritual ball? Ngumiti si Chester kay Dax. Kapatid Dax, sa totoo lang ang bagay na sobrang liwanag sa ilalim ng ilog ay hindi sigurado kung yun nga ay isang spiritual ball, sabi ni Chester kay Dax. Dahil sa pagkakaalam ko ang spiritual ball ay hindi madaling makita ng sinuman, kung iisipin mo laging nagpapatrolya ang mga sundalong demonyo sa kanilang nasasakupan, bakit hindi nila ito nakita? O kung nakita man nila ito, bakit hindi nila ito kinuha agad-agad? Alam naman natin na ang spiritual ball ay sobrang kapaki-pakinabang sa makakakuha nito, dahil ang taglay nitong lakas, ay sobra-sobra. Napaisip din si Dax, may punto nga si Brother Chester, dahil kung totoo nga spiritual ball na ngayon bakit hindi pa nga ito nakukuha, lalo na ganid sa kapangyarihan ang haring demonyo, naglakad-lakad sila Dax at Chester sa lumubog na temple ng mga demonyo. Habang sila ay naglalakad, may isang ingay ang kanilang narinig, na para bang boses ng babae ito na gusto humingi ng tulong. Brother Chester, ano ang ingay na iyon na parang may ibang nilalang sa lugar na ito? Baka kailangan na natin bumalik at baka tayo pa ay mahuli ng mga sundalong demonyo. Hindi sumagot si Chester, at kayang pinakinggan mabuti kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Huwag ka na muna maingay Brother Dax, halika tignan natin ng dahan-dahan, at hanapin saan nagmamula ang boses na iyon, alam naman natin na ang iba pa nating pamilya ay nakulong din sa Evil Palace, at baka isa sa ating mga kapatid ito na kailangan ng ating tulong, naglakad ang dalawa kung saan nagmamula ang boses ng kanilang naririnig. Kabilang panig, Elf Palace. Habang naglalakad si Daryl napansin niyang may malakas na spiritual na kakayahan ang nasunod sa kanya, si Daryl ay may kasanayan maramdaman ang spiritual ng isang nilalang dahil hindi siya ordinaryong nilalang lamang. Ngumiti si Daryl, ang spiritual na aking nararamdaman ay nagmula sa anak ni Master Kin, hindi ako pwedeng magkamali. Nakakatawa ang babaeng ito, hindi niya alam, na alam ko na siya ay sumusunod sa akin, gusto mo ng laro pagbibigyan kita, ngiting bulong ni Derry. Si Daryl ay pumasok sa isang masukal na damuhan at ito ay saglit na nagtago. Saan patungo ang lalaki na iyon? Bakit siya pumasok sa madamong lugar na ito? Nalaman ba niya na ako ay sumusunod sa kanya? Ngunit ang lalaking iyon ay isang ordinaryong nilalang lamang na walang kasanayan na makaramdam ng isang spiritual na lakas na magmamula sa akin. Si Daryl ay nakaisip na ng mapang-asar na gawain para kay Lin. Kailangan ko malaman kung ano ang gagawin ng lalaki na iyon. Dahan-dahan pumasok si Lin sa masukal na damuhan, hindi niya alam na hinahantay na siya ni Daryl, habang papalapit na si Lin kay Daryl. Binaba ni Daryl ang kanyang pantalon, na kunwari ito ay iihi,
Kunwari nakapikit si Daryl at nilabas ang maselang parte ng kanyang katawan habang si Lynn ay nakaharap sa kanya. Nagulat at namula ang magandang pisngi ni Lynn nang makita niya, ang ginagawa ni Daryl, bilang isang marangal na babae na anak ng master ng mga elf, wala pang itong karanasan sa pagsisiping, kaya kailanman hindi pa ito nakakakita ng maselang parte sa katawan ng isang lalaki. Gulat na gulat si Lynn at napatayo na para bang hindi ito nakaalis sa kanyang kinatatayuan. Si Daryl ay tumatawa sa kanyang isip habang ito ay nakapikit. Gustong tumakbo ng mabilis ni Lynn papalayo kay Daryl habang ito pa ay nakapikit. Hindi alam ni Lynn na alam ni Derry na siya ay nakatingin sa kanya at ang gawain ito ay sinadya talaga ni Daryl. Mabilis na kumilos si Lynn at tumakbo papalayo kay Daryl. Habang tumatakbo si Lynn, dinilat ni Daryl ang kanyang mga mata at iniangat ang kanyang pantalon, habang ito ay tumatawa ng mahina. Ang magandang anak ni Master Qin ay sobrang nagulat, hahaha sana sa ginawa kong ito ay magtanda na ang babaeng iyon, walang sino man ang pwedeng makaalam ng aking tunay na kakayahan at kailangan ko mag-ingat ng double para makapaglinang ako ng payapa. Nagpatuloy sa paglalakad si Daryl at naghanap ng isang lugar ng kanyang magiging pwesto sa paglilinang ng kanyang spiritual na lakas. Habang si Lynn naman ay sobrang nahihiya sa kanyang sarili, ano ba ang aking ginagawa? Bakit ba ako nag-isip na sumunod sa lalaking iyon? Nakakadiri, nakita ko ang maselang parte ng kanyang katawan, walang pwedeng makaalam sa nangyari ito, lalo na ang mga tao dito sa Elf Palace kung hindi, lubos na nakakahiya ang aking sarili. Gustong umiyak ni Lynn, ngunit kasalanan naman niya kung bakit niya nakita iyon, alam niya na hindi ito sinasadya ni Daryl. Ang Vin na iyon makakabawi din ako sayo, at sa araw na iyon sisiguraduhin ko siya ay mapapahamak. Vin ang napagkasunduan nila Master Qin na itawag kay Daryl habang ito ay hindi pa nakakaalala. Kabilang panig, sila Dax ay nagpatuloy sa paglalakad, nang nakarating sa lugar kung saan nanggagaling ang boses na naririnig nila, sinabi ni Chester kay Dax. Dax, magtago ka, isang babae nga ang humihingi ng tulong, ngunit hindi ang isa sa mga kapatid natin babae. Brother Chester, tutulungan ba natin ang babae iyan? Kawawa naman. Tulungan natin at isama natin. Nag-isip saglit si Chester, wag ka muna lumabas Brother Dax, isipin muna natin bakit nandito ang babae na iyan at paano siya nakulong sa lumang temple na ito. Hindi alam nila Dax at Chester na hindi talaga ito isang tao, dahil ang nilalang ng kanilang nakikita ay isang ahas na mapanglinlang. Nagsalita at nagutos si Chester kay Dax. Brother Dax, ikaw muna ang magpakita sa babaeng iyan, at habang ikaw ay makikipag-usap sa kanya ako ay magtatago, para kung ano mang panganib ang pwedeng mangyari ay makikita ko agad. Si Chester noon pa man ito ay talagang maingat at matalino, hindi agad-agad gumagawa ng galaw na pwedeng makapagpahamak sa kanila. Muling sinabi ni Chester na nandito lang ako nakatago. Agad na tumungo si Dax at Chester at dahan-dahan itong nagpakita. Binibini, bakit ka nandito at paano ka nakulong sa lugar na ito? Umiiyak na sumagot ang babae, Ninuo, tulungan mo ako, nais kong makalabas sa lugar na ito pero hindi ko alam kung paano, at wala akong kakayahan para makalabas dito. Habang nakatago si Chester, naghinala na ito sa babae. Dahil walang sino man sa amin na ibang tao ang nakulong dito, mukhang nasa panganib nga si Brother Dax. Naghanda na si Chester sa kung anong pwedeng mangyari. Kawawa ka naman pla kung ganun, buti na lang ay napadpad game. Nagulat ang muka ng babaeng ahas dahil nag-iisa lamang ang nakikita niyang lalaki, pero sinabi nito na Kim. Pati si Chester ay napabuntong hinga dahil sa sinabi ni Dax. Agad na natigilan si Dax at sinabing, may kasama ako pero nagkahiwalay Kim, nahulog ako mag-isa dito at naghanap ng malalabasan, sakto narinig ko ang iyong pag-iyak. Agad nakaisip ng dahilan si Dax. Pero ang babaeng ahas na ito ay masyadong matalino. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Dax at alam niya na may kasama nga ito. Halika Ginoo, alisin mo ang bato na ito na nakadagan sa aking mga paa. Lalapit na si Dax, si babaeng ahas. Habang papalapit na si Dax, si Chester ay nakahanda na din. Dahan-daang inalis ni Dax ang mga bago sa paa ng babaeng ahas. Salamat Ginoo, maaari mo ba ako iangat sa iyong mga braso, dahil hindi ako makakalad dahil sa pagsobrang sakit ng mga paa ko. Si Dax ay walang ingat at agad-agad niyang iaangat ang babaeng ito. Ang babae ay naglabas na matatalim na pangil na handa ng sakmalin si Dax. Sa malapit habang nakatago si Chester, nakita niya ang paggalaw at plano ng babaeng ahas.
Agad kumuha ng malaking bato si Chester at may puwersang ibinato ito sa muka ng babaeng ahas. Sa sobrang lakas ng pagkabato ni Chester at sa sobrang bilis, hindi nakagat ng ahas si Dax at tinamaan kita sa muka. Sumabog ang kulay green na dugo sa mga braso ni Dax at nagulat siya, agad-agad niyang binaba ang babae sa kanyang mga bisig. Ano ang nilalang na ito, bakit kulay green ang dugo niya? Brother Dax, muntik ka na malapan ng babaeng ahas na iyan, nalinlang kanya. Agad na namula ang mga muka ni Dax, lagi na lang ako nalilanlang, buti na lang matalino ka mag-isip, bring Chester at naligtas mo ako. Dahil sa nangyari ito, mag-double ingat na tayo Brother Dax. Wika ni Chester. Habang sila ay papalakas papalayo sa babaeng ahas, ay ito'y ay gumalaw at mabilis na nag-transform sa pagiging malaking ahas. Naramdaman nila Dax at Chester ito at agad silang tumingin sa kanilang likuran. Gulat na gulat sila Chester at Dax dahil ang babaeng ahas ay nagpakita na ng tunay niyang anyone. Brother Chester, ang nilalang na ito ay akala ko patay na. Sumagot si Chester, Brother Dax, naramdaman ko kanina pa na hindi pa yan patay, nagkunwari lang ako na aalis na tayo para magpakita siya ng tunay niyang anyone. Nilabas ni Chester ang box na pagoda. Ang pagoda na ito ay binigay ni Daryl kay Chester. Ang pagoda ay may lamang na nilalang na makapangyarihan. Dahil ang nilalang na nasa loob ng pagoda ay hindi makakatawag pansin sa mga demonyong sundalo kapag ito ay kanilang ginamit. Kung gagamit sila ng spiritual na lakas, sigurado sila ay natutunton. Pinalabas ni Chester ang isang general mula sa sinaunang tao at ito ay may taglay na lakas. General, alam ko kaya mo labanan ang ahas na iyan, ikaw na ang bahala, utos ni Chester. Agad na nagyabang ang general na galing sa pagoda. Makakaasa ka master sa aking kakayahan. Ang babaeng ahas ay galit na galit sa ginawa ni Chester na pagbato sa kanyang muka. Kayong mga tao ay hindi na makakalabas sa templo na ito. Galit na sabi ng babaeng ahas. Mabilis na nagpakita ng galaw ang ahas, agad-agad gumapang patungo kila Dax at Chester. Ang general mula sa pagoda ay mabilis din kumilos para harangan ang pag-take ng babaeng ahas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!